Mabuti nga si Iscariot na konsensya, si Judas na konsensya. But sa panahon ngayon, daming mga Judas na hindi na konsensya. Pinagmalaki pa nila ang mga pag-trader nila. Napaka-timely ng ating pong paksa sa umaga na ito dahil ito'y subject ng lahat ng mga issue ng politika sa Pilipinas. Yung issue ng pagnanakaw. Pagnanakaw. But ang pagnanakaw dyan sa government, yung tinatawag na graft and corruption, then plunder. Yung plunder, pag more than 50 million ang ninakaw mo sa kabanang bayan, plunder. Pag less than 50 million, graft and corruption. But ang pag-uusapan natin ngayon, hindi plunder or graft and corruption. It's more on pagnanakaw as a general concept ng pagnanakaw, or in law, ang tawag doon, theft. Theft. Or you are a thief. You are a thief. You are magnanakaw. Yun yan. So, yun ang pag-usapan natin. Marami sila thieves. Band of thieves. Band of thieves. But pag-usapan natin pagnanakaw as a general rule. So, umpisahan na natin, Kuya Mark. Sa batay po sa Philippine laws, ano po ba ang pagnanakaw? Ang pagnanakaw, it is unlawful. May word unlawful, hindi legal. Unlawful meaning violation ng batas. Unlawful taking. Unlawful taking, kinuha mo. Unlawful taking of a personal property without consent of the owner, and there must be intent to gain, or sa batas ang tawag doon sa batas is animus lucrandi. Animus lucrandi or intent to gain. So kailangan may intent to gain ka, or in law parang gusto mong may makuhang value, may makuhang benefit sa isang bagay. But ang number one elemento nito is there must be unlawful taking of a private property. So, meron ding lawful taking, Kuya Mark? Ano yung lawful taking? Binigay sa'yo. Donation. Yan. Binigay sa'yo. Christmas gift mo. Yan. That is, hindi pagnanakaw yun. Donation ang tawag doon. Dinonate sa'yo, gift sa'yo, sa birthday mo, sa may mga events, anniversary, gift mo, mga ganon. So, that is a gift. But kung wala namang hindi binigay, kinuha mo, ang tawag doon sa batas, pagnanakaw. Unlawful taking of a personal property. Okay, dito tayo sa mga elemento. Parang mga elemento, parang elemento yung mga maligno eh. Kailangan mga elemento. Kasi in law kasi, kailangan kumpletong elements. Kasi kung absent sa isang element doon, hindi na pagnanakaw yun. Yun yan So, ano yung mga elemento ng pagnanakaw? Una, there must be unlawful, illegal, unlawful, violation ng batas, unlawful taking. May unlawful taking. Second, ng personal property. Kailangan personal property ang kinuha mo na illegal. Pangatlo, walang consent ng owner. So, hindi binigyan ng pahintulot ng owner, kinuha mo. And third, dapat may intent to gain ka. Intent to gain or animus lucrandi. Animus lucrandi or intent to gain. Pag may intent to gain kasi you want to benefit something out sa pagnanakaw mo, ginamit mo yung pera na yan, in your personal gain, ang tawag doon is pagnanakaw. Dan ang elemento ng pagnanakaw or theft. Dito tayo sa pagkakaiba ng mga terminolohiya. Ano bang pagkakaiba ng pagnanakaw sa robbery? Parang parehas lang eh. Hindi, ang pagnanakaw, kinuha mo walang consent. Ang robbery, may violence, may intimidation, may force. Ibig sabihin, tinutukan ka ng baril, kinuha mo yung cellphone mo, kinuha ang pera mo, yun ang robbery. Pero pag nanakaw, natulog ka, kinuha ang cellphone mo, walang consent, ayan, pag nanakaw yan. Pero kung example, tinutukan ka ng balisong, baril, may force, may threat, may intimidation, may violence, yun ang tinatawag na robbery. May dahas. May dahas. Yun yan. Yun ang pagkakaiba ng pagnanakaw sa isang robbery. Sa Philippine laws, Kuya Mark, ano ba ang mga subject sa pagnanakaw? Ang pagnanakaw, hindi mo pwedeng nakawin ang puso. Yeah. Kasi kusa ibigay yan eh. So, hindi totoo yan. Ninakaw mo yung boyfriend ko, ninakaw mo yung girlfriend ko. Hindi totoo yan. Kasi kusang binigay ng boyfriend mo. Ang tawag doon pangangaliwa. Kusang binigay ng asawa mo. Hindi ninakaw yung asawa mo. Kinaliwa ka, asawa mo. At kung nag-decide na magpanakaw yung partner mo, decision din yan. Pangangaliwa yan. Di ba? Hindi pa pwedeng, ninakaw mo yung asawa ko. Ninakaw mo yung
boyfriend ko, yung girlfriend ko, hindi totoo yan. Kasi kusang binigay ng boyfriend mo yan o girlfriend mo yan, ibig sabihin doon, pangangaliwa yan. But ang pagnanakaw na pinag-usapan natin dito, yung personal property. Ano yung mga personal property? Like cash, pera, jewelry, yung mga appliances, mga gadget, mga dokumento, or anything na personal property na may value, yun ang pagnanakaw. Don't forget, in pagnanakaw, kailangan na lahat ng kinukuha mo may value. Hindi lang sentimental value. May monetary value. Bakit kailangan ng monetary value? Kasi ang value ng property, yun ang magdedepend sa penalty ng pagnanakaw. Kung ang ninakaw mo walang value, hindi ka makasuhan ng pagnanakaw. Kasi ang pagnanakaw, number one requirement, kailangan may value. So, hindi pwede, ninakaw mo yung isang panyo na itong panyo na to galing pa sa lola ko, yung singsing na ito galing pa sa kanununuan pa namin. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, yes, pwedeng sabihin mo na kanununuan namin, but kailangan na may value ang ninakaw mo. Hindi lang value na sentimental value, kailangan may monetary value para matatawag na pagnanakaw yon. Oo, kasi kahit sabihin mong antique, hindi naman pala pwedeng ibenta, rin, Kuya Mark. Wala. Kailangan may monetary value ang isang subject ng ninakaw mo. Mga painting man yan, masulat man yan, love letter, for example, ni Rizal, papunta sa kanyang unang girlfriend na sino yun? In history, for example. Si Carlo na bahala doon, sumagot. Yung mga ganon. Example, unang girlfriend, unang pag-ibig ni Dr. Rizal, may love letter pa. That is a more than 100-year-old document. So yes, sabihin natin, ano pakialam natin sa letter na yan? But yung letter na yan, aside na may historical value yan, kailangan i-prove mo na may monetary value. May monetary value yan para masasabi na pagnanakaw. Thank you, Kuya Mark. Pwede bang nakawin yung mga bagay na libre, freely na binigay sa'yo? Posible, possible. Kahit na binigay sa'yo yan, pwedeng nakawin mo yan. For example, pinagkatiwala sa'yo ang isang bagay for safekeeping purposes. Example, binigay mo yung cellphone mo. Hawakan mo muna cellphone na to, ha? Kasi bawal dito sa gym. Example, pumunta ka sa gym, bawal magdala ng cellphone, or sa isang studio, bawal magdala ng cellphone, binigay mo cellphone sa kaibigan mo. Ninakaw niya cellphone, hindi na binalik. Pagnanakaw yan. Kasi if you entrusted something to somebody, pinagkatiwala mo something for safekeeping purposes, and parang kinuha niya or na-misappropriate niya yung bagay na yan, binenta niya, nawala niya kasi binenta niya, na misappropriate niya, pagnanakaw yan. Kung pinagkatiwala mo ang isang bagay for safekeeping purposes, tapos he misappropriated yung bagay na yan, pwede matatawag na pagnanakaw. Thank you, Kuya Mark. Pwede bang magnakaw through electronic means? Stocks, nakawin, pwede ba yun? Yes, pwede. Pwede yun. Bonds? Pwede. Ito lang, pinaka-simple. Huwag din mga bonds kasi very technical yan. Dito tayo sa bank accounts. Ayan. Bank accounts. For example, in-access mo yung password ng bangko mo. Tapos, may unauthorized transfer of money or unauthorized withdrawal of money. That is pagnanakaw. Kasi bakit? First, unlawful taking of private property. Cash is a private property. Your deposit is a private property. Second, walang consent ng owner. Unauthorized ka na di ba? Tapos, may intent to gain ka. Kinuha mo yung account ni MJ. Di ba? Hinak mo yung bank account niya. Pinasok mo sa ibang account, tapos withdraw mo. That is already theft through electronic means. So, pagnanakaw din yan. Kahit pa mag-live-in partner kayo, Kuya Mark, tapos kinuha mo yung passport ng lalaki, tapos kinuha mo yung pera niya, withdraw mo, unauthorized, pwedeng pagnanakaw yun? May tutuloy? Yes. In fact, mas mabigat nga ang penalty pag live-in partners. Kasi bakit? There's grave abuse of confidence. Dahil sa confidence na yan, dahil sa tiwala na yan, you have access sa kaniyang mga properties, sa kaniyang bank account, sa kaniyang pera, sa kaniyang cabinet na lock yun, may susi ka. May susi ka dahil pinagkatiwala sa iyo because you are a common law wife or you are a live-in partner. Tapos, because sa pagtitiwala, inaabuso mo ang tiwala. So, pag inabuso mo ang pagtitiwala, hindi yan ordinary theft lang. That is, ang tawag doon sa batas, qualified theft. Qualified theft kasi nanakaw mo isang bagay dahil inaabuso mo ang pagtitiwala ng isang tao sa iyo. Yun yan. Thank you, Kuya Mark. Ano ba ang mga penalty sa pagnanakaw? Normally, pag simple theft lang, 1 day up to 6 years
imprisonment ang pagnanakaw. Bakit iba? 1 day to 6 years. Depende kasi sa value ng property. So, magmahal ang value ng property, mas mataas ang Jail time. Mataas ang jail time. That's why, if you file a case for theft or pagnanakaw, kailangan i-prove mo ang value ng property. Hindi pwedeng syndicated, hindi pwedeng sentimental value lang. Kailangan value of the property i-prove mo kasi yung value of the property will justify or will determine kung gaano katagal siya sa kulungan, kung makakukulong man siya. Thank you, Kuya Mark. Pero paano naman, Kuya Mark, kung natauhan at binalik yung mga ninakaw na item? Mawawala ba yung criminal liability? If binalik ang ninakaw, the pagnanakaw is already consummated kasi ninakaw mo na ginamit mo, ginastos mo nga But pag binalik yan, it will mitigate your criminal liability, but it will not erase your criminal liability. Minsan mitigate, mabawasan ang kulong mo. Example, makulong ka ng 5 taon, baka makulong ka lang ng 1 buwan or 2 buwan. Bakit? It will mitigate your criminal liability, but it will not erase your criminal liability. Thank you, Kuya Mark. Kasi marami din akong nababasa sa balita na alam mo yun, ang boss ay bilyonaryo. Meron siyang personal assistant. Yeah. Ninakawan niya ngayon yung boss niya na bilyonaryo. So, ang parusa doon sa nagnakaw na assistant, mas mabigat. Mas mabigat kasi nga hindi yan ordinary theft. Hindi yan ordinary theft na, for example, doon ka kumakain sa isang restaurant, may cellphone ka sa gilid, tapos may kausap ka sa katabi mo, tapos pag biglang lingon mo, nawala na yung cellphone mo, yun ang ordinary na pagnanakaw. Pero mas mabigat na pagnanakaw, yung mismo kaibigan mo na. Grabe, no? Mismo ka-live-in partner mo na, mismo empleyado mo na, mismo girlfriend mo na, tapos tinakawan ka. Mas mabigat yun. Bakit? Kasi because yung tinatawag na emotional betrayal. There's a word in law yung tinatawag na emotional betrayal. Emotional betrayal, hindi lang nag-refer yan sa mga intimate relationship. Kasama kasi sa emotional betrayal yung empleyado mo, housemaid mo, yaya sa mga kamag-anak mo, katulong mo. Yan, ang tawag doon emotional betrayal. How much more kung girlfriend mo, live-in partners mo, tapos mismo yan, ninakawan ka. Kasi she or he betrayed yung trust. Ang tawag doon sa batas, emotional betrayal. Pag emotional betrayal na ang pinag-uusapan, mas mabigat kasi kung matakot ka sa kalaban mo, mas lalong matakot ka sa katabi mo. Kasi mas may access siya sa'yo. Di ba, sino yun yung mga sikat na mga Samson and Delilah. Napaka-strong si Samson. But hindi naman siya nabulag or namatay dahil sa mga kalaban. Namatay siya sa isang babae na katabi niya. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na emotional betrayal sa trust. Trust ang issue dyan. And yung trust na yan, yun ang ginamit ng kaniyang ng nagnakaw para makuha yung mga dapat nakawin niya. So, hindi lang ordinary theft yan. Ang tawag doon sa batas, qualified theft. And pag qualified theft, pag more than 2 million ang ninakaw mo, that is non-bailable offense. And ang tawag doon sa batas, sa penalty is reclusion perpetua. Bakit reclusion perpetua? Kasi non-bailable yan. Bakit? Kasi because of the trust o yung pagtitiwala na may access yung magnanakaw na makuha yung mga kwarta mo, mga paintings mo, mga jewelries mo, kasi may access siya. Kasi pinagkatiwalaan mo siya. Mas mabigat ngayon kasi sabi nga ng isang kasabihan, kung bantayan mo ang kalaban mo, mas lalong bantayan mo kung sino yung katabi mo. Bakit? Kasi yun ang may access. Pwede kang saksakin, pwede kang nagawan. So, that's why mas mabigat ang penalty ng qualified theft. Yan yung, Kuya Mark, konsepto ng abuse of confidence yung binanggit po ninyo. Grave. Di lang abuse. Grave. Ano ba yung English? Tagalog sa grave? Oh. Sobra. Labis. Labis ng pag-aabuso sa pagtitiwala. Labis ng pag-aabuso ng pagtitiwala. Grave abuse of confidence. Yung grave abuse of confidence or in law, ang tawag doon, emotional betrayal. Pasok ba din yan sa government? Labis ang kanilang pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Yun ang tinatawag na plunder. We are talking here of your personal property. Kasi iba yung ninakaw mo ang government funds. Graft and corruption yan, plunder yan. Iba naman ang konsepto pag ninakaw mo is a personal private funds. Ito yung general concept ng theft or pagnanakaw.
Thank you, Kuya Mark. Siyempre, marami naman nagpapadala ng tanong dito. Pero, halimbawa, kung ang nag-abuse sa iyong, Kuya Mark, confidence, nag-commit ng grave abuse of confidence, ay kapatid mo, o anak mo, o kapamilya mo. Okay, Anong mangyayari dito doon? dito tayo sa kapamilya. Mm. Pag asawa mo, exempted. Hindi mo pwedeng idemanda ang asawa mo ng pagnanakaw. Bakit? Kasi yung properties mo are properties din niya. Yun ang tinatawag na conjugal property. Hindi mo pwedeng nakawin na ikaw mismo ang nagmamayari. Ha? MJ, pwede mo ba nakawin yung cellphone mo? Hindi, di ba? Hindi mo pwedeng nakawin, Correct. ang sayo na. Di ba? Kasi ang pagnanakaw, taking of a private property from another person. If you're the owner of the property, hindi mo pwedeng nakawin ang sarili mong property. Yun. So, ibig sabihin, spouse, hindi pwedeng exempted yun sa pagnanakaw. Spouse, may say spouse, legal spouse. Hindi kasama doon ang girlfriend, hindi kasama doon ang live-in partner or common law wife. Only the legal wife or the legal husband exempted from the crime of pagnanakaw kasi because of the concept of conjugal property. Second, ascendants, descendants. Hindi mo pwedeng idemanda ng pagnanakaw ang tatay mo. Hindi mo pwedeng idemanda ng pagnanakaw ang lolo mo, lola mo, ang anak mo. Hindi mo pwedeng idemanda dyan kasi because of the concept of inheritance. So may tinatawag silang inquit right or expectancy right over your properties. So hindi mo pwedeng idemanda ng anak mo ng pagnanakaw or yung lola mo, ascendants, descendants. Okay. How about brothers and sisters? Pwede mo ba idemanda ang kapatid mo ng pagnanakaw? Depende. Kung ang kapatid mo, you live in the same house, hindi mo pwede idemanda ng pagnanakaw. But if your kapatid, your siblings, your brother or sister, hindi naman kayo nagsasama sa isang bahay, pwede mo siya idemanda ng pagnanakaw. Pwedeng simple theft or qualified theft. Yun ang pagkakaiba sa for example, itong kaso ni Kwan, may artista, Kim Chu. Oh, dinimanda niya ng qualified theft ang sister niya. Betrayal of public trust. So, ano bang depensa ni sister? If I'm the lawyer of the sister, hindi mo pwede idemanda ang kapatid mo kung nagsasama sila sa isang bahay. So, I don't know kung nagsasama ba sa isang bahay. Kasi kung hindi sila nagsasama sa isang bahay, pwede idemanda ni Kim Chu ang kapatid niya ng qualified theft. Pero kung nagsasama sa isang bahay, exempted yun sa batas. Siblings, you cannot file a case of theft, qualified theft, or simple theft, or if you are living in the same house. Oh, pero kapatid sa kapatid, parang iba naman, Kuya Mark, no? Parang... Sabi ko nga, kung mag-ingat ka sa kalaban mo, mag-ingat ka sa mga taong mas malapit sa'yo. Kasi bakit? Mas may access sila sa'yo. Mas may access sila sa mga properties mo, may access sila sa mga secret mo, mga sekreto mo, mga tinatago dyan. Kung matutulog ka, pwede ka nilang saksakin. Bakit? May access sila sa buhay mo. So ibig sabihin, kung mag-iingat ka sa kalaban mo, even in politics, MJ, yun ang mga sinasabi ko sa mga kaibigan natin sa politika. Kung mag-ingat kayo sa mga kalaban nyo sa politika, mas mag-ingat kayo sa mga kakampi ninyo sa politika. Kasi pwede kayong saksakin dyan. Mas malapit siya sa inyo eh. So habang natutulog ka o habang nakatalikod ka, pwede kang saksakin yan. So same also sa concept sa qualified theft. Qualified theft, ganun din. So bakit yung mas mabigat ang penalty ng mga live-in partners, mga katulong, mga empleyado? Kasi may tinatawag na confidence. That's why possibility of emotional betrayal. And yung emotional betrayal, yun ang nagbibigay ng access sa'yo access sa kanila para nakawin yung mga bagay sa'yo. Familiar yan sa amin, yung betrayal. Betrayal. So, mas mabigat na kaso yung betrayal. In fact, it's a biblical. Si Judas Iscariot yata, na binenta siya ilang gold ba yun? Or Silver. 30 pieces of silver. 30 pieces of silver. So sobrang laki na yan sa panahon na yun, but hindi niya nakayanan, nagpakamatay siya. Di ba? So, mabuti nga si Iscariot na konsensya si Judas na konsensya, but sa panahon ngayon, daming mga Judas na hindi na konsensya, pinagmalaki pa nila ang mga pagka-trader nila. So, in biblical, this is biblical ha. I'm not saying personal or ano ba observation natin, but in Bible, si Judas na konsensya kasi binenta niya si Jesus Christ ng 30 pieces of silver na konsensya.
But ang mga Judas ngayon, yung mga traitor ngayon, hindi na marunong magkonsensya. Pinagmayabang pa nila ang pagiging traitor nila.